hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running. Starting ang film soon. Kaya lang aalis. Siyempre, iba na naman yan. Pero yung started soon. So, yun naman yung focus natin. Raw ang lagay ng puso niya ngayon. Siyempre, hindi naman pinalampas ang pagkakataon para tanungin si Kat about Alden, na spotted na todo support sa kanya. Kita namin si Alden kasama mo dyan. Is he your lucky charm? Yeah, very supportive. Of course, Hello Kathden fans! So unahin natin sa listahan, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa kung bakit daw nilikan ni Piolo Pascual si Catherine after she received her trophy sa Famous Awards nga mga sombreros. Yung kiss na yun mga sombreros, wag na po nating mamasamain kasi si Piolo Pascual ay parang kuya at saka tatay-tatayan na ni Queen Kath. Unang-una, meron silang negosyo na magkasosyo sila mga sombreros, yung Isla Amara sa Palawan na inopen nila year 2022. Kung kaya wag na natin mamasamain kasi maraming mga tao nag-react na baka magselos si Alden, ganyan. Hindi po mga sombreros, no? Parang friendly kiss or brotherly kiss mga sombreros yung ginawa ni Sir Piolo Pascual kay Kath. Kung kaya wag na natin bigyan ng ibang kulay at ibang kahulugan mga kasombreros. Yun lamang po iyon. Tapos isa sa mga natatawa ko dito mga sombreros, nung nagde-deliver ng speech si Piolo Pascual ay kumbaga pa may ito yung nagsabi ng yung isang netizen nag-comment na sana hindi napapasok yung lasing. Medyo may tama na kasi si Sir Piolo, siguro sobrang saya dahil nga nominated at saka malaking event, no? Parang first time din niya mga sombreros na umattend ng ganyang ceremony na nakainom at saka malakas na yung kanyang tama. Kaya sabi nga ni Vilma Santos ay lasing ka na anak, narinig ng mga tao. So parang ginawa na lang katatawanan, pero syempre sana merong moderation dun, no? Parang hindi siya dapat inalaw na, parang hindi niya inalaw yung sarili niya na uminom ng marami kasi nga mag-deliver pa siya ng kanyang speech mga sombreros. Pangalawa, ito dito tayo sa mga sweet moments sa mga kasombreros. Yung pag-uwi ni Kath sa bahay nila, merong, di ba, sinulubos siya ni Dad Teddy ng bouquet of flowers na kulay pink yung roses mga sombreros. Kulay rosas na mga rosas. Ganun. Tapos, napansin ng mga netizens na yung kulay red na roses na bigay sa kanila ni Alden, hindi naman tayon, parang ganun mga sombreros. Yung ko dito, parang hindi ba nalanta? Kasi diba, parang fresh roses yun mga sombreros o pinreserve nila. Di ba sobrang tagal na nun? Baka isang buwan na higit na yata yung mga sombreros. Pero comment po kayo kasi ito yung mga comment ng mga netizens. Yung sa picture talaga napansin nila na yung red roses, saan galing? Diba? Diba kasi kay Sir Teddy yung yung pink, tapos yung isa ay kay Sir Alden. Pangalawa or patlong items natin mga sombreros, ito yung napansin talaga ng mga tao na si Alden parating nasa likuran ni Kath. Tapos medyo related ng mga sombreros sa aking i-upload pa na next vlog about sa reveal din mga sombreros at saka kumbaga pa bookingan time na next ko na i-upload na vlog mga sombreros. Yun nga, so parati siya nasa likod ni Kath na napaka-supportive at saka syempre alam mo naman na mga Kathden fans ay kinikilig sa tuwa, no? Tapos ito, no, picture taking ni na Piolo. Dito ko na-realize mga sombreros na kung bakit yung kamay ni Alden parating kumbaga pa, di ba, nasa picture taking sa nakikita nyo, si Kath nasa gitna. Parang yung kamay ni Alden inaabot niya rin kay Sir Piolo kasi naintindihan niya
na medyo may tama na ng alak si Sir Piolo. No, parang ganun mga kasombrero. So kailangan din ng mag-aalalay din ng bahagya ng konti mga kasambreros kay Sir Piolo Pascual. Tapos napapansin natin talaga parang yung tatlong to parating magkasama saan man sila mapunta mga kasambreros. Tapos quick note, yung famous award na Best Actress mga kasambreros ay pinakaunang award ni Kath na natanggap. Kung kaya sabi niya sa speech niya, ang bigat pala kasi first time niya nakahawak ang trophy ng famous. So yun lang, no? Yun ang ating kumbaga pa take 2 ng kaganapan backstage sa famous awards. At ang ating tula sa vlog nito mga kasambreros ay pinamagatan nating Lubayan. Sa part 2 segment ng famous awards ganap ng Kathleen backstage ay wag nating tatantanan. Sapagkat pag fan ka rin tulad ni Alden, si Kath ay tila ayaw ng lubayan. Mga kamay ni Tisoy na sobrang clingy. Hiyawan tuloy ng mga tao sa paligid, minsan nakakabingi. Naiintindihan ka namin box office king. Kahit kami din, hindi namin lulubayan. Ang si Kath ay hindi namin pababayaan. Ang deadliest animal sa buong mundo ay ang mosquito. Pag kayo na ang nagsama, ay para bang meron kayong sariling mundo. Pangalawang deadliest ang mga ahas. Napapaisip ang marami. Dala ni Daddy Teddy ay di ba kulay pink na rosas? Malinaw tuloy ngayon ang roses na kulay red noong birthday ni Kath ay iyong dinala. Habang may pasabog na sorpresa. Pangatlong deadliest animals ang mga aso. Sorry, pero mas okay sana kung hindi nakainom at nakabuntot si Papa Piolo. Freshwater snails ang pang-apat. Sa panligaw mo kay Kath, ang wag siyang lubayan. Yan ang nararapat. Assassin bugs naman ay kalima sa pinaka nakamamatay na mga hayop. Sa may kapal, ang kayo'y magkatuluyan. Kami nananalangin, mga palad ay nakadaop. Ang top 5 deadliest animals ay mula sa statistika. Pag kayong dalawa talaga ang nagsama, fans ninyo napupuyat, nag-aabang, dala-dala ang kilig at saya sa mga mukha. At para sa ating verses mga sombreros ay nais ko pong mag-share about buhay. About meaning ng buhay mga kasombreros. Umpisaan po natin sa Job verse 33 or chapter 33 verse 4. Sabi dito, "The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life." Ito mga sombreros ay patunay na yung hininga natin, yung buhay natin ay utang natin sa Panginoon. The Spirit of God has made me. Naalala natin sa Genesis, sa day of creation ng tao, na sabi doon ay tayo, yung term nila. So ang God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son ay nandun na bago palikhain ang sanlibutan mga kasumbrers, bago palikhain ang tao. Kung kaya, ito no, the Spirit of God has made me. So hindi nakapagtataka na sinabi ni Job dito na tayo ay ginawa ng Diyos, ng Spirito ng Diyos, ni God the Father and ni God the Son. Hindi lang kumaga pa na-reveal si Jesus Christ sa Old Testament mga kasumbrers, not until sa, sa New Testament or sa four Gospels. Tapos ito no, the best ito mga kasumbrers kasi minsan kailangan natin ma-remind ng ating sarili ng ating buhay ay hiram sa Diyos at saka siya ang nagbigay ng hininga sa atin. Sabi dito, "And the breath of the Almighty gives me life." So ang buhay natin, yes, meron tayong mga magulang, may mga kapatid tayo, no? Ang magulang natin ang kumbaga pa naging instrumento ng Diyos para magkaroon tayo magkaroon ng buhay at enjoy natin ang ating life dito sa mundo mga kasumberos. Tapos, jump tayo sa verse or sa John chapter 14 verse 6. Confirmation din po ito mga kasumberos. Sabi dito, Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Ito ang confirmation mga kasumberos na ang buhay natin talaga ay nagmula sa Diyos. Kung kaya yung oras natin sa Panginoon, yung nailalaan natin sa pagbabasa ng love letter niya, yung kanyang Biblia mga sombreros, ay hindi po yun kawalan. At kumaga pa, hindi po niya utang na loob na, nagbasa ako ng Bible ngayon, o nagsimba ako ngayon, o gumawa ako ng kabutihan, o gumawa ako. Hindi po, no? Siya ang author ng ating buhay. He or they, or God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they gave us life. And yung parents natin, alam niyo mga sombreros, yung World War II, yung kumaga pa, maraming salot, yung COVID, pwede sana na yung mga kabataan na kakasilang lang, at saka maging tayo,
isinilang tayo mga sombreros, but we do not know exactly the details paano pinreserve ng Diyos ang buhay ng ating mga magulang kung may chance naman na sila noon ay patayin o patay na, or magkaroon ng sakit, or magkaroon ng trahedya, magkaroon ng kumbaga pa ng, alam mo yun, ng chance or tendency, may chance na mamatay na sila, pwede, no? Lalo na po sa COVID, or sa time na, alam mo yun, na pwede mga sombreros, no? Pero alam mo yun, pinreserve na hindi natin alam, baka may relatives tayong namatay sa, kumbaga pa, may relatives tayo na connected pa rin sa World War II, kasi di ba inatake rin tayo dito ng mga banyaga dati. So may chance na sana namatay na yung magulang natin, or yung magulang na magulang, or lolo na mga lolo na mga lolo ng lola natin noon mga sombreros. Pero ay pinreserve yun ng Panginoon so that magkaroon ng bunga, magkaroon tayo ng buhay ngayon. So, pero dito, no, sabi niya, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang ibig sabihin po niyan mga sombreros, wala makakapasok sa heaven except through, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Parang kumaga pa sa gwardiya, di ba? Hindi ka makapasok sa isang establishment, sa isang mall, sa isang kumpanya, kung hindi ka dadaan dun sa mismong gwardiya, dun sa entrance mga sombreros. Parang ganoon din si Jesus Christ. He has the full access. He has the full, kumbaga pa, privilege and the right to stop you, or to hinder you, or to let you in sa heaven mga sombreros. Yes, the power and the authority, pag-usapang matataas na level na ranggo mga sombreros. Kasi siya lang naman ang namatay sa krus, no? Siya ang pinantubos ng ating, kumbaga pa, kasalanan ng ating buhay when He died on the cross and shed His blood on the cross of Calvary. Kumbaga pa, walang question that He has the full authority mga sombreros. Pero yun nga, gusto niya mamuhay tayo ng may pag-ibig at saka na-enjoy natin ang buhay. Hindi siya pulis, hindi siya authoritative na pagka-Diyos mga sombreros na, bawal yan, ito naman, hindi ganun mga sombreros. He wants us to enjoy the freedom na nabubuhay tayo, freedom with Him mga sombreros. Tapos last verse po natin, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. So patunay talaga mga sombreros na mamuhay man tayo or mabuhay, mamamatay, God is still the author of every nerve, every count of our being. And everything that we have mga sombreros ay pagmamayari ng Diyos. Kumbaga sabi niya dito, ito lang ang ating dapat gawin, no? Maniwala. Okay, maniwala. Kasi sabi niya, Jesus said to her, kay Martha ito, I am the resurrection. Siya ang pagkabuhay muli. And the life. Okay, buhay. Inulit na naman mga sombreros. Kasi sa Job 33 verse 4, sabi doon ay, siya ang nagbigay buhay sa atin. The Spirit of God gives us life. Sabi niya dito, He who believes, okay, ang maniwala, ang manampalataya, kung baga pa sa equivalent mga sombreros ng spiritual term. He who believes in me, though he may die, yung ating physical na katawan mamatay, he shall live. Yung live mga sombreros, mabubuhay doon ang ating kaluluwa. Yun po ang ibig sabihin mga sombreros. Kasi ang kaluluwa po natin is eternal. Hindi yun mamamatay. So, our soul may go to either hell or heaven. Yun lang po mga kasombreros. So yun lamang din po mga sombreros, na nawa po ay nagustuhan niyo po ang vlog natin ngayon. Comment po kayo kung ano po ang inyong opinion, kung ano ang inyong iniisip tungkol po sa content natin ngayon mga sombreros. Maraming salamat po ulit sa mga nagsasubscribe, sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like, sa mga nanonood. Syempre mga sombreros, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nawa po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus, lalong-lalo na po ang inyong buong family. Thank you so much mga sombreros, and see you sa next vlog. Bye-bye! Paalam! Paalam po, bye-bye! Bye-bye! Bye-bye sombreros, bye-bye! Bye-bye!